Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na kagubatan at malalawak na bukirin, matatagpuan ang maliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Sa kubong iyon, nakatira ang magkapatid na sina Lina at Tomas. Maaga silang naulila. Ang kanilang ama ay isang magsasaka na kilala sa kanilang baryo bilang masipag at mabait. Ngunit 1 taon bago magsimula ang kwentong ito, siya ay nagkasakit at tuluyang pumanaw. Hindi nagtagal, sumunod naman ang kanilang ina na hindi kinaya ang lungkot at kahirapan. Sa murang edad, naiwan ang magkapatid na mag-isa sa mundo. Si Lina ay 16 na taong gulang. Siya ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya. Tahimik siya, matiyaga, at may matang puno ng pag-asa kahit madalas ay gutom ang kanyang sikmura. Si Tomas naman ay 10 taong gulang pa lamang. Masigla siya ngunit mabilis ding mag-alala. Sa kabila ng kanilang kalagayan, pinipilit niyang maging matapang para sa kanyang ate. Araw-araw ay nagsisimula ang kanilang buhay sa parehong paraan. Bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Lina upang magluto ng kaunting lugaw kung may natira pa silang bigas. Kapag wala, tubig lamang ang kanilang iniinom bago magtrabaho. Isang umaga, habang nagliliyab pa lamang ang kulay kahel ng langit, tahimik na nagwawalis si Lina sa harap ng kanilang kubo. Lumabas si Tomas mula sa loob. "Ate," mahinang sabi ng bata, "may pagkain pa ba tayo?" Huminto si Lina sa pagwawalis. Saglit siyang napatingin sa maliit na banga ng bigas sa loob ng bahay. Alam niyang halos wala na itong laman. Ngunit ngumiti pa rin siya. "Meron pa," sabi niya, kahit alam niyang kakaunting butil na lamang ang natitira. Pinakuluan niya ang bigas na iyon sa maraming tubig upang magmukhang marami. Nang maluto, hinati niya ito sa 2 mangkok. Mas marami ang laman ng kay Tomas. "Ate, bakit parang mas kaunti yung sayo?" tanong ng bata. Ngumiti lamang si Lina. "Hindi ako gaanong gutom." Hindi alam ni Tomas na halos buong gabi ay walang kinain ang kanyang ate. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa maliit nilang taniman sa gilid ng kagubatan. Doon sila nagtatanim ng kamote at gulay upang may maipambili ng bigas sa palengke. Ngunit hindi madali ang kanilang buhay. Maraming beses nang sinubukan ng ibang tao sa baryo na kunin ang kanilang lupang maliit. "2 bata lang kayo," sabi ng isang matandang lalaki noon. "Hindi niyo kayang alagaan ang lupa na yan." Ngunit matigas ang loob ni Lina. "Iniwan ito ng aming ama," sagot niya noon. "Hindi namin ito ibibigay." Kaya kahit mahirap, pinipilit nilang alagaan ang lupang iyon. Lumipas ang mga buwan na halos pareho lamang ang kanilang sitwasyon. Kakulangan sa pagkain, pagod sa trabaho, at takot sa hinaharap. Ngunit isang araw, may nangyaring kakaiba. Habang pauwi na sila mula sa kanilang taniman, napansin ni Tomas na tila masyadong tahimik ang kagubatan. Karaniwan ay maririnig ang huni ng mga ibon at kuliglig. Ngunit noong araw na iyon, parang biglang tumigil ang lahat. "Ate," bulong ni Tomas. Parang may nakatingin sa atin." Huminto si Lina at dahan-dahang tumingin sa paligid. Makapal ang mga puno sa gilid ng landas. Halos hindi na tumatagos ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga dahon. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng isang malaking puno
ng balete. Napahigpit ang kapit ni Tomas sa braso ng kanyang ate. "Ate!" Tahimik na nakinig si Lina. Muli nilang narinig ang kaluskos. May gumagalaw sa likod ng puno. Mabigat ang tunog ng mga hakbang nito, parang hindi tao. Dahan-dahang sumilip si Lina sa direksyon ng puno. Taunang tingin ay wala siyang nakita. Ngunit nang gumalaw ang mga sanga ng balete, may sumilip na kakaibang anyo mula sa likod nito. Isang matangkad na nilalang. Ang katawan ay tila tao, ngunit ang ulo ay kahawig ng kabayo. Nanlaki ang mata ni Lina. Isang tikbalang. Sa baryo nila, maraming kwento tungkol sa mga tikbalang sa kagubatan. Sinasabi ng matatanda na sila raw ay mapaglaro, minsan ay mapanlinlang, at kayang iligaw ang mga tao sa gubat. Mabilis na hinila ni Lina si Tomas. "Tumakbo tayo!" bulong niya. Ngunit bago pa sila makagalaw, nagsalita ang nilalang. "Huwag kayong matakot!" Huminto ang magkapatid. Malalim ang boses ng tikbalang, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, may kakaibang lambing ang tono nito. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," sabi nito. Nanginginig ang boses ni Tomas. "Ate, totoo ba ito?" Hindi rin alam ni Lina kung ano ang sasabihin. Ang tikbalang ay lumabas mula sa likod ng puno. Napakataas nito, halos doble sa taas ng isang tao. Ngunit sa halip na galit o pananakot, may katahimikan sa mga mata nito. "Kayo ba ang dalawang batang nakatira sa kubo malapit sa ilog?" tanong ng nilalang. Dahan-dahang tumango si Lina. "Opo." Sandaling tumahimik ang tikbalang. "Nakikita ko kung gaano kayo kahirap," sabi nito. "Ngunit hindi ninyo pinipiling maging masama." Nagtaka si Lina. "Bakit niyo po kami pinagmamasdan?" Saglit na tumingin ang tikbalang sa kalangitan na natatakpan ng mga dahon. "Maraming taon na akong nagbabantay sa kagubatang ito," sagot nito. "At bihira akong makakita ng mga taong may pusong kasing linis ng sa inyo." Hindi makapaniwala si Tomas. "Tinulungan niyo po ba kami?" Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Sa kabila ng takot, hindi gumalaw si Lina. Huminto ang tikbalang ilang hakbang mula sa kanila. "Kung papayag kayo," sabi nito, "gusto ko kayong tulungan." Napatingin si Lina sa kanyang kapatid. Marami siyang narinig na kwento tungkol sa mga nilalang sa gubat. Hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Ngunit may kakaiba sa tikbalang na ito. Hindi ito mukhang nanlilinlang. "Bakit po?" tanong niya. Ngumiti ang tikbalang. Isang kakaibang ngiti na halos hindi mawari kung paano ginagawa ng isang nilalang na kalahating kabayo. "Dahil minsan," sabi nito, "ang kabutihan ng tao ay kailangang gantimpalaan." Hindi alam ng magkapatid na ang pagkikitang iyon ay magbabago sa kanilang kapalaran. At hindi rin nila alam na ang tikbalang na nasa harap nila ay hindi isang ordinaryong nilalang ng kagubatan. Siya ay tagapagbantay ng isang lihim na matagal nang nakatago sa puso ng bundok. Isang lihim na maaaring magbigay ng pag-asa sa kanilang buhay o magdala ng panganib na hindi pa nila kailanman naranasan. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang kwento na matagal nang hinihintay ng kapalaran. Ang kwento ng dalawang ulila at ng tikbalang na piniling maging kanilang tagapagtanggol. Matapos ang unang pagkikita, hindi agad nakaalis ang magkapatid sa kanilang kinatatayuan. Ang katahimikan ng kagubatan ay tila lalo pang lumalim.
Ang mga dahon ng matataas na puno ay marahang kumikilos sa ihip ng hangin. Ngunit sa pagitan nila ay nakatayo ang nilalang na matagal ng laman ng mga kwento ng matatanda sa baryo. Ang tikbalang ay hindi gumalaw. Pinagmasdan lamang nito ang magkapatid na tila sinusukat kung kaya nilang magtiwala. Si Lina ang unang nagsalita. "Kung tutulungan niyo po kami, ano po ang kapalit?" Hindi siya nagtatanong dahil sa kasakiman. Sanay na siya sa mundo kung saan bihira ang tulong na walang hinihinging kapalit. Bahagyang yumuko ang ulo ng tikbalang. Tila naunawaan ang kanyang pag-alinlangan. "Wala akong hihingin sa inyo," sagot nito. "Ang nais ko lamang ay manatili kayong mabuti. Kahit gaano kahirap ang buhay." Nagkatinginan ang magkapatid. Ang simpleng sagot na iyon ay nagbigay ng kakaibang katahimikan sa kanilang mga puso. "Pero bakit po kami?" tanong ni Tomas. Dahan-dahang tumingin ang tikbalang sa malalim na bahagi ng kagubatan. "Maraming taon na akong nagbabantay dito," sabi nito. "Nakikita ko ang mga taong dumadaan. Ang iba ay mapagmataas, ang iba ay sakim. Ngunit kayong dalawa, kahit gutom hindi kayo nagnanakaw, kahit mahirap, hindi kayo nanlalamang ng kapwa." Tahimik na nakinig si Lina. Hindi niya akalaing may nakakakita pala sa mga maliliit na desisyon nila araw-araw. Ang kagubatan, patuloy ng tikbalang, ay buhay. Naririnig nito ang kabutihan at kasamaan ng tao. Lumapit ito ng kaunti, ngunit nanatiling maingat upang hindi matakot ang mga bata. "Matagal na kayong nasa ilalim ng aking pagbabantay," nagulat si Lina. "Kayo po ang nagbabantay sa amin?" "Hindi lamang sa inyo," sagot ng tikbalang. Sa buong kagubatan na ito, biglang may malakas na hangin na dumaan sa pagitan ng mga puno. Sa sandaling iyon, napansin ni Tomas ang kakaibang bagay sa nilalang. Sa ilalim ng liwanag na tumatagos sa mga dahon, ang katawan nito ay tila may bahagyang kislap. Parang hindi lamang ito isang nilalang ng lupa, kundi may bahagi ring gawa sa hiwaga. "Ate," bulong ni Tomas. "Mabait yata talaga siya." Ngumiti si Lina ng bahagya, ngunit nanatili siyang maingat. "Kung ganun po," sabi niya, "ano po ang gagawin namin ngayon?" Tumahimik ang tikbalang sandali. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang makitid na landas. Sa loob ng kagubatan. "May nais akong ipakita sa inyo," nag-alangan si Lina. Ang landas na iyon ay hindi nila kailanman tinahak. Kahit ang matatanda sa baryo ay iniiwasan ang bahaging iyon ng kagubatan. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa boses ng tikbalang. "Sandali lang," sabi nito. "Hindi ko kayo ilalayo." Nagkatinginan muli ang magkapatid. Sa huli, dahan-dahang tumango si Lina. "Sige po." Naglakad ang tikbalang sa unahan at sumunod ang magkapatid. Habang papasok sila sa mas makapal na bahagi ng kagubatan, napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila mas matanda. Ang mga ugat ay nakausli sa lupa na parang mga matagal ng nakatagong ahas. Ngunit sa kabila ng kakaibang anyo ng kagubatan, hindi sila nakaramdam ng panganib. Sa halip, parang may nagbabantay sa bawat hakbang nila. Matapos ang ilang minutong paglalakad, huminto ang tikbalang sa harap ng isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang matandang puno ng balete. Ngunit hindi iyon ang kakaiba. Sa ilalim ng puno ay may maliit na bukal na malinaw ang tubig. Ang tubig nito ay kumikislap kahit halos wala ng liwanag ng araw. "Ano po ito?" tanong ni Tomas.
Isang bukal ng kagubatan, sagot ng tikbalang. Bihira itong makita ng tao. Lumapit ang nilalang sa gilid ng bukal at kumuha ng isang maliit na supot na yari sa dahon na nakatago sa pagitan ng mga ugat. Iniabot nito kay Lina. Ano po ito? Tanong niya. Mga buto, sagot ng tikbalang. Binuksan ni Lina ang supot. Sa loob ay may maliliit na butil na tila kumikinang ng bahagya. Huwag ninyo itong itanim kung saan-saan, sabi ng tikbalang. Itanim ninyo ito sa inyong lupa. Anong klasing halaman po ito? Tanong ni Tomas. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Pagkatapos ay sinabi nito, halaman ng biyaya. Nagtaka si Lina. Kapag inalagaan ninyo ito, patuloy ng tikbalang, hindi kayo magugutom. Nanlaki ang mata ni Tomas. Totoo po ba yon? Bahagyang ngumiti ang tikbalang. Ang kagubatan ay marunong magbigay sa mga taong marunong magpasalamat. Mahigpit na hinawakan ni Lina ang supot ng mga buto. Para sa kanya, kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang hiwagang iyon, isa na itong malaking pag-asa. Maraming salamat po, sabi niya. Tumango ang tikbalang. May isa pa akong babala. Biglang naging seryoso ang tono nito. Hindi lahat ng tao sa baryo ninyo ay matutuwa kapag nakita nilang umuunlad kayo. Nagulat si Lina. Bakit po? Dahil ang inggit, sagot ng tikbalang, ay isa sa pinakamapanganib na bagay sa puso ng tao. Humangin muli ang kagubatan. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos na parang may ibinubulong. Ngayon, sabi ng tikbalang, bumalik na kayo sa inyong bahay. Tapos na po ba? Tanong ni Tomas. Oh, makikita pa po ba namin kayo? Sandaling tumahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay sinabi nito, kapag kailangan ninyo ako, malalaman ko. Dahan-dahang umatras ang nilalang patungo sa mga anino ng kagubatan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nawala ito sa pagitan ng mga puno. Naiwan ang magkapatid sa tabi ng bukal. Tahimik na tumingin si Tomas sa kanyang ate. Ate, parang panaginip. Tumingin si Lina sa supot ng mga buto sa kanyang kamay. Hindi ito panaginip, sabi niya. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang kakaibang bagay sa kanyang dibdib. Pag-asa. Hindi nila alam na ang maliit na supot na hawak ni Lina ay simula pa lamang ng pagbabago sa kanilang buhay. At sa mga darating na araw, ang kabutihan ng isang tikbalang ay haharap sa pagsubok mula sa kasakiman ng tao. Ang katahimikan ng kagubatan ay nagbabantay at ang kwento ng magkapatid ay nagsisimula pa lamang lumalim. Kinabukasan matapos ang kanilang kakaibang karanasan sa kagubatan, maagang nagising si Lina. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit nakaupo na siya sa labas ng kanilang maliit na kubo. Hawak ang supot ng mga buto na ibinigay ng tikbalang. Tahimik ang umaga. Tanging ang mahihinang huni ng mga ibon at ang marahang pag-agos ng ilog sa di kalayuan ang maririnig. Hindi pa rin lubos na maipaliwanag ni Lina kung totoo nga ba ang nangyari sa kanila kahapon. Ang pagkikita nila ng tikbalang ay parang isang panaginip. Isang bagay na karaniwang naririnig lamang sa mga alamat. Ngunit ang supot sa kanyang kamay ay tunay. Lumabas si Tomas mula sa loob ng kubo habang kinukusot ang kanyang mga mata. Ate, gising ka na? Tumango si Lina. Oo,
Napansin agad ng bata ang supot na hawak niya. Iyan ba yung mga buto? Oo. Tumapit si Tomas at naupo sa tabi ng kanyang ate. Ate, sa tingin mo ba totoo yung sinabi niya? Na hindi na tayo magugutom? Sandaling nag-isip si Lina bago sumagot. Hindi ko alam, sabi niya ng tapat. Pero kung may pagkakataon na gumanda ang buhay natin, susubukan natin. Tumango si Tomas. Hindi sila mayaman. Wala silang maraming lupa. Ngunit meron silang isang maliit na bahagi ng taniman sa likod ng kanilang kubo. Doon sila nagtanim ng kamote at ilang gulay na minsan ay sapat lamang para sa isang linggong pagkain. Tumayo si Lina. Itatanim natin sila ngayon. Magkasama silang pumunta sa maliit nilang taniman. Ang lupa ay medyo tuyo dahil ilang linggo nang bihira ang ulan. Ngunit pinilit pa rin ni Lina na hukayin ito gamit ang lumang pala na naiwan ng kanilang ama. Habang naghuhukay siya, naaalala niya ang mga sinabi ng tikbalang. Ang kagubatan ay marunong magbigay sa mga taong marunong magpasalamat. Hindi niya lubos na naiintindihan ang kahulugan nito, ngunit pinili niyang maniwala. Nang matapos ang paghuhukay ng ilang maliit na butas sa lupa, dahan-dahan niyang inilabas ang mga buto mula sa supot. Kakaiba ang itsura ng mga ito. Hindi sila katulad ng karaniwang buto ng gulay. Ang mga ito ay tila may bahagyang kislap, lalo na kapag natatamaan ng liwanag ng araw. Ate, parang kumikislap sila, sabi ni Tomas. Napansin ko rin. Maingat nilang itinanim ang bawat buto sa lupa. Pagkatapos ay tinabunan ito ni Lina ng lupa at binuhusan ng kaunting tubig mula sa kanilang lumang timba. Yun na ba? Tanong ni Tomas. Oo, sagot ni Lina. Tumingin ang bata sa lupa. Wala namang nangyari. Ngumiti si Lina ng bahagya. Hindi agad tumutubo ang mga halaman. Tahimik silang bumalik sa kanilang kubo upang ipagpatuloy ang kanilang mga gawain sa araw na iyon. Lumipas ang buong araw. Naggigib sila ng tubig sa ilog, naglinis ng kubo, at naghanap ng mga kahoy na panggatong sa gilid ng kagubatan. Pagsapit ng hapon, bumalik sila sa taniman upang tingnan kung may pagbabago. Sa una ay tila wala. Ngunit nang lumapit si Tomas, bigla siyang napahinto. Ate, napalingon si Lina. Ano? May tumubo. Agad siyang lumapit. Sa gitna ng lupa na kanilang tinamnan kanina, may maliliit na usbong na lumabas. Hindi isa o dalawa. Halos lahat ng kanilang itinanim ay tumubo na. Napakunot ang noo ni Lina. Hindi ito normal. Karaniwan, ilang araw o linggo pa bago tumubo ang mga halaman. Ngunit ang mga ito ay tila mabilis na lumaki sa loob lamang ng isang araw. Lumapit si Tomas at maingat na hinawakan ang isang usbong. Mainit ito sa kanyang kamay na parang may sariling buhay. Ate, baka mahiwaga talaga ito. Tahimik na pinagmasdan ni Lina ang mga halaman. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang parehong pag-asa at pag-aalala. Kung totoo ang sinabi ng tikbalang, maaaring magbago ang kanilang buhay. Ngunit naalala rin niya ang babala nito. Hindi lahat ng tao sa baryo ninyo ay matutuwa kapag nakita nilang umuunlad kayo. Hindi niya agad sinabi iyon kay Tomas. Sa halip ay ngumiti siya. Alagaan natin sila. Kinabukasan, mas lalo pang lumaki ang mga halaman. Ang mga dahon
ay mas malalaki kaysa sa karaniwang gulay. Ang kulay nito ay mas matingkad na berde at tila mas malusog kaysa sa anumang halaman na nakita nila noon. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula nang lumabas ang mga bunga at doon lalo silang nagulat. Ang mga bunga ay mas malalaki at mas marami kaysa sa karaniwang ani. Ang maliit nilang taniman ay tila naging isang lugar ng kasaganaan. "Ate!" Masayang sigaw ni Tomas isang umaga. "Ang dami!" Hindi napigilan ni Lina ang kanyang namngiti. Sa wakas, hindi na sila kailangang mag-alala kung may kakainin pa sila bukas. Sa unang pagkakataon, matapos mamatay ang kanilang mga magulang, naramdaman nila ang kaunting ginhawa sa buhay. Ngunit habang masaya ang magkapatid, may isang pares ng mata, ang lihim na nagmamasid mula sa di kalayuan. Isang lalaki mula sa baryo ang napadaan sa kanilang taniman habang papunta sa kagubatan. Huminto siya nang makita ang mga halamang hindi niya pa kailanman nakita. Lumapit siya ng kaunti at pinagmasdan ang mga bunga. Napakunot ang kanyang noo. Paano nangyari ito? Ang lalaking iyon ay si Mang Dario, isang kilalang tao sa baryo na may ugaling mapagsamantala. Hindi siya natuwa sa nakita niya. Sa halip, may ibang damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Inggit. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang planong maaaring magdala ng problema sa dalawang ulilang magkapatid. Samantala, sa loob ng kagubatan, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid mula sa anino ng mga puno. Ang tikbalang. Alam nito na ang tunay na pagsubok ng magkapatid ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw na tila mas gumaan ang buhay ni Lina at Tomas. Ang maliit nilang taniman ay patuloy na namumunga ng mga gulay na mas malalaki at mas masustansya kaysa sa karaniwang ani sa baryo. Sa bawat pag-aani nila, nagagawa nilang magtira ng sapat na pagkain para sa sarili at may kaunti pang naibebenta sa palengke. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakabili sila ng sapat na bigas. Isang umaga, habang nagluluto si Lina ng kanin sa kanilang maliit na kalan, tahimik na nakaupo si Tomas sa labas ng kubo. Pinagmamasdan niya ang kanilang taniman na ngayon ay luntian at puno ng buhay. "Ate!" tawag niya. Lumabas si Lina mula sa kubo. "Ano iyon?" "Ang ganda ng tanim natin." Napangiti si Lina. Tumingin siya sa mga halaman na marahang hinihipan ng hangin. Kung ihahambing sa dati, napakalaki ng pagbabago. Dati, halos walang tumutubo sa kanilang lupa, ngunit ngayon, tila naging mapagbigay ang lupa sa kanila. Laging alagaan ang mga biyayang ibinibigay sa atin, sabi ni Lina. Ngunit hindi nila alam na may isang taong nakamasid sa kanila mula sa di kalayuan sa likod ng isang matandang puno. Sa gilid ng kanilang lupain ay nakatayo si Mang Dario. Tahimik niyang pinagmamasdan ang taniman. Matagal na siyang kilala sa baryo bilang isang taong may lupa at kayamanan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman nakontento sa kung ano ang mayroon siya. Para sa kanya, ang kayamanan ng iba ay dapat ding mapasa kanya. Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi niya matanggap na ang dalawang batang ulila lamang ay nagkaroon ng ani na mas maganda
kaysa sa kanya. Matagal na niyang sinubukang pagyamanin ang sarili niyang mga taniman. Ngunit madalas ay nasisira ang mga ito ng peste o tagtuyot. Ngunit ang taniman ng magkapatid ay tila hindi tinatablan ng anumang problema. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng lupa. May kakaiba. At nais niyang malaman kung ano iyon. Kinabukasan, habang nagdidilig si Tomas sa taniman, may narinig siyang yabag mula sa likod. Paglingon niya, nakita niya si Mang Dario na papalapit. Ang lalaki ay may matangkad na pangangatawan at makapal na kilay na laging tila nakakunot. "Ay Tomas," sabi niya na may pilit ng ngiti. "Magandang umaga po," sagot ng bata. Lumapit si Mang Dario sa taniman at yumuko upang tingnan ang mga halaman. Sabi niya habang hinahawakan ang isang dahon. "Ang ganda ng mga tanim ninyo." Lumabas si Lina mula sa kubo nang marinig ang kanilang usapan. Magalang siyang yumuko. "Magandang umaga po, Mang Dario." Ngunit kahit magalang ang kanyang boses, may bahagyang pag-ingat sa kanyang mga mata. Matagal na niyang naririnig ang mga kwento tungkol sa ugali ng lalaki. "Hindi ko akalain," sabi ni Mang Dario habang naglalakad sa gitna ng taniman, "na kayang alagaan ng dalawang bata ang ganitong kagandang ani." Tahimik lamang si Lina. "Anong pataba ang ginagamit ninyo?" tanong niya. "Wala po," sagot ni Lina. Napakunot ang noo ng lalaki. "Wala. Ang ginagawa lang po namin ay dinidiligan at inaalagaan ang lupa." Hindi naniwala si Mang Dario. Walang magsasaka ang makakakuha ng ganitong ani nang walang lihim. Lumapit siya kay Lina. "Sigurado ka?" Tumango ang dalaga. "Opo." Sandaling tumahimik ang lalaki habang pinag-aaralan ang mukha ni Lina. Para bang hinahanap niya kung nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos ay ngumiti siya. "Kung ganoon," sabi niya, "mabuti naman. Masaya ako para sa inyo." Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam siya. "Sige, mauuna na ako. Salamat po sa pagbisita," sabi ni Lina. Habang papalayo si Mang Dario, muli siyang lumingon sa taniman. Sa kanyang isipan, patuloy na umiikot ang tanong, ano ang lihim ng mga batang ito? At habang naglalakad siya pabalik sa baryo, isang mapanganib na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Kung hindi niya malalaman ang lihim, kukunin niya ito. Samantala, sa loob ng makapal na kagubatan, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari. Ang tikbalang. Nakikita nito ang paglapit ng panganib. At alam nito na ang inggit ng tao ay maaaring magdala ng kaguluhan, hindi lamang sa buhay ng magkapatid, kundi pati sa katahimikan ng kagubatan. Tahimik na gumalaw ang nilalang sa pagitan ng mga puno. Hindi pa ito kikilos. Ngunit kung kinakailangan, handa itong protektahan ang dalawang batang pinili nitong tulungan. Samantala, sa kanilang maliit na kubo, walang kamalay-malay sina Lina at Tomas na may taong naghahanda na ng balak laban sa kanila. At ang katahimikan ng baryo ay unti-unti nang nagbabago. Ang simpleng biyayang ibinigay sa kanila ng kagubatan ay maaaring maging dahilan ng malaking pagsubok. Isang pagsubok na susukat sa kanilang tapang, katapatan at tiwala sa mahiwagang nilalang na naging kaibigan nila. Ang tunay na laban ay papalapit na. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbisita ni Mang Dario sa taniman ng magkapatid.
Sa panlabas na anyo, tila bumalik sa normal ang lahat sa baryo. Patuloy ang tahimik na pamumuhay ni Lina at Tomas. Gumigising ng maaga, nag-aalaga ng kanilang tanim, at nagtitiyaga sa simpleng buhay. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang panig ng baryo, may isang taong hindi mapalagay. Sa loob ng kanyang malaking bahay na yari sa kahoy at bato, nakaupo si Mang Dario sa isang mahabang bangko sa tabi ng bintana. Mula roon ay tanaw niya ang ilang bahagi ng baryo at ang landas papunta sa kagubatan. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang nakita niya sa taniman ng magkapatid. Hindi iyon normal. Bilang isang taong matagal nang nagtatanim, alam niyang imposible ang ganoong kalusog at kasaganang ani nang walang lihim na dahilan. May tinatago ang mga batang iyon, bulong niya sa sarili. At kung may lihim nga sila, nais niya itong malaman. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang plano. Kung hindi sasabihin ng magkapatid ang kanilang lihim, siya mismo ang maghahanap nito. Pagsapit ng gabi, unti-unting tumahimik ang baryo. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay, habang ang mga tao ay nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. Sa labas ng bahay ni Mang Dario, tahimik na lumabas ang lalaki. Nakasuot siya ng maitim na damit at may hawak na maliit na sako. Maingat siyang naglakad sa makitid na landas, papunta sa kubo ng magkapatid. Maliwanag ang buwan ng gabing iyon. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa mga dahon ng puno na tila may binubulong na lihim sa katahimikan ng gabi. Hindi nagtagal, narating niya ang taniman ni Lina at Tomas. Huminto siya sa gilid ng lupa at tumingin sa paligid. Tahimik ang lahat. Ang maliit na kubo ng magkapatid ay nakatayo lamang ilang hakbang mula sa taniman. Sa loob nito ay walang liwanag. Palatandaan na tulog na ang dalawang bata. Dahan-dahang pumasok si Mang Dario sa taniman. Lumapit siya sa mga halaman at pinagmasdan ang mga ito sa liwanag ng buwan. Mas lalo siyang namangha. Ang mga bunga ay hindi lamang malalaki. Ang mga dahon ay tila makintab at masigla. Parang hindi kailanman dumaranas ng sakit ang mga halaman. Hinding-hindi ito ordinaryo, bulong niya. Lumuhod siya sa lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang balak ay simple. Kukuha siya ng ilan sa mga ugat at halaman upang dalhin sa kanyang sariling taniman. Kung ang mga ito ay mahiwaga, maaaring magbunga rin ang kanyang lupa tulad ng sa magkapatid. Isa-isa niyang hinukay ang ilang halaman at inilagay sa kanyang sako. Habang ginagawa niya ito, hindi niya napansin ang isang kakaibang pangyayari sa paligid. Ang hangin ay unti-unting lumalamig. Ang mga dahon ng mga puno sa gilid ng kagubatan ay nagsimulang kumaluskos kahit walang malakas na hangin. May nagmamasid sa loob ng makapal na anino ng kagubatan. Nakatayo ang tikbalang. Tahimik nitong pinagmamasdan ang lalaki. Hindi ito gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Mang Dario habang patuloy itong naghuhukay ng mga halaman. Alam ng tikbalang ang ginagawa ng lalaki. Alam din nito na ang kasakiman ng tao ay madalas magdala ng kapahamakan. Ngunit hindi pa ito kikilos. Sa ngayon, nais nitong makita kung hanggang saan aabot ang kasakiman ng lalaking iyon. Samantala, matapos makakuha ng ilang halaman, tumayo si Mang Dario at isinara ang sako. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngayon,
sabi niya sa sarili. Malalaman ko na ang lihim ninyo. Mabilis siyang umalis sa taniman at naglakad pabalik sa baryo. Sa loob ng kubo, tahimik pa ring natutulog sina Lina at Tomas. Wala silang kamalay-malay na may bahagi ng kanilang tanim na ninakaw. Ngunit sa labas ng kanilang kubo, may isang nilalang na nanatiling nagbabantay. Ang tikbalang ay dahan-dahang lumabas mula sa anino ng kagubatan. Lumapit ito sa taniman at pinagmasdan ang mga bahaging hinukay ni Mang Dario. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila kumikislap ng bahagya ang lupa. Alam ng tikbalang na ang mga butong ibinigay nito sa magkapatid ay hindi pangkaraniwan. Ang mga iyon ay biyaya ng kagubatan at hindi basta-basta maaaring gamitin ng taong may masamang hangarin. Tahimik itong tumingin sa direksyon kung saan naglakad si Mang Dario. Hindi niya nauunawaan, bulong ng nilalang. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa kubo ng magkapatid. Sa loob ay natutulog ang dalawang batang walang kamalay-malay sa paparating na problema. Ngunit sa loob ng kagubatan, may mga lihim na kapangyarihan na hindi maaaring abusuhin. At sa oras na subukan iyon ni Mang Dario, maaaring magsimula ang isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Sa gabing iyon, ang katahimikan ng baryo ay nanatili. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, nagsimula na ang isang pagbabago. Isang pagbabago na maaaring magdala ng kaparusahan sa taong pinili ang kasakiman kaysa kabutihan. Kinabukasan ng umaga, tulad ng nakasanayan, maagang nagising si Lina. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga siwang ng kanilang kubo, habang ang hangin mula sa kagubatan ay nagdadala ng malamig at sariwang simoy. Tahimik siyang bumangon upang ihanda ang kanilang simpleng almusal. Habang pinapakuluan niya ang tubig sa maliit nilang kalan, lumabas naman si Tomas mula sa kanilang higaan. "Ate," sabi niya, habang inaantok pa ang boses. "Titingnan ko muna yung tanim natin." Ngumiti si Lina. "Sige, sabihin mo kung may hinog na." Masayang tumakbo si Tomas palabas ng kubo. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas ay narinig ni Lina ang kanyang boses mula sa labas. "Ate!" Hindi iyon sigaw ng tuwa. Ito ay sigaw ng pagkagulat. Agad na lumabas si Lina at nakita niya si Tomas na nakatayo sa gilid ng taniman. May bahagyang takot sa mukha ng bata. "Ano nangyari?" tanong niya. Itinuro ni Tomas ang lupa. "Ate, parang may kumuha ng tanim." Lumapit si Lina at sinuri ang kanilang taniman. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. May ilang bahagi ng lupa na halatang hinukay. May mga halaman na nawawala. Hindi marami, ngunit sapat upang mapansin. Napakunot ang noo ni Lina. May nagnakaw. Tahimik si Tomas. "Ate, sino kaya?" Hindi agad sumagot si Lina. Sa baryo nila, bihira ang ganitong pangyayari. Ngunit sa kanyang isip ay biglang pumasok ang isang alaala. Ang pagbisita ni Mang Dario. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanilang taniman. Ang mga tanong nito tungkol sa kanilang mga tanim. Hindi niya nais agad maghinala, ngunit may bahagi sa kanyang isip na nagsasabing may kinalaman ang lalaki. "Hindi ko pa alam," sagot niya sa mahinahong boses. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Sa kabila ng pagkawala ng ilang halaman, ang iba ay patuloy pa ring malusog at lumalago. "Huwag tayong mag-alala," sabi niya kay Tomas. "May natitira pa naman."
Ngunit sa kanyang puso ay may bahagyang pag-aalala. Naalala niya ang babala ng tikbalang. Hindi lahat ng tao sa baryo ninyo ay matutuwa kapag nakita nilang umuunlad kayo. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, abala si Mang Daryo sa kanyang sariling taniman. Maagang maaga pa lamang ay itinanim na niya ang mga halamang ninakaw niya mula sa lupa ng magkapatid sa kanyang sariling taniman. Maagang maaga pa lamang ay itinanim na niya ang mga halamang ninakaw niya mula sa lupa ng magkapatid. Inilipat niya ang mga ito sa gitna ng kanyang malawak na bukid. Habang ginagawa niya iyon, may ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, sabi niya sa sarili, magiging masagana rin ang aking ani. Maingat niyang tinabunan ng lupa ang mga ugat at diniligan ang mga halaman. Sa una, tila walang kakaiba. Ang mga halaman ay nanatiling nakatayo sa lupa. Ngunit paglipas ng ilang sandali, may napansin siyang kakaiba. Ang mga dahon ng mga halamang iyon ay unti-unting kumikilos. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may sariling galaw. Napaatras si Mang Daryo. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang biglang nagsimulang kumulubot ang mga dahon. Ang kulay na dating matingkad na berde ay naging maitim. Pagkatapos ay unti-unti itong natuyo. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga halamang ninakaw niya ay tila biglang namatay. Hindi maaari, bulong niya. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang isa sa mga halaman. Ngunit nang hawakan niya ito, agad itong nadurog sa kanyang kamay. Parang tuyong dahon na matagal ng patay. Napatingin siya sa paligid ng kanyang bukid. Sa sandaling iyon, may kakaibang hangin na dumaan sa buong taniman. Ang mga puno sa gilid ng kanyang lupa ay kumaluskos ng malakas. Biglang nakaramdam si Mang Daryo ng kakaibang lamig sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng kagubatan. Sa pagitan ng mga puno, tila may isang matangkad na anino na nakatayo. Hindi niya makita ng malinaw ang anyo nito. Ngunit alam niyang may nakatingin sa kanya. Isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Napaatras si Mang Daryo. Pagkurap niya, nawala ang anino. Muling naging tahimik ang paligid. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ano iyon? Bulong niya sa sarili. Samantala, sa loob ng kagubatan, tahimik na nakatayo ang tikbalang sa pagitan ng matatandang puno. Pinagmamasdan nito ang bukid ni Mang Daryo mula sa malayo. Alam nito kung ano ang nangyari. Ang biyaya ng kagubatan ay hindi maaaring nakawin. Ito ay ibinibigay lamang sa mga taong may malinis na puso. At kapag sinubukan itong angkinin ng kasakiman, nawawala ang hiwaga nito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aral na matututunan ni Mang Daryo. Ang tunay na kaparusahan ay nagsisimula pa lamang. Samantala, sa kanilang maliit na kubo, tahimik na nagpatuloy sa kanilang gawain sina Lina at Tomas. Hindi pa nila alam na ang kanilang taniman ay pinoprotektahan ng isang nilalang na nagbabantay mula sa kagubatan. At ang kasakiman ng isang tao ay malapit nang magdulot ng mga pangyayaring hindi inaasahan sa buong baryo. Ang kwento ay patuloy na lumalalim. At ang kapalaran ng magkapatid ay unti-unting nagiging bahagi ng isang mas malaking hiwaga. Matapos ang kakaibang pangyayari sa kanyang bukid, hindi mapalagay si Mang Daryo. Buong araw niyang iniisip kung bakit biglang natuyo
ang mga halamang ninakaw niya mula sa taniman ng magkapatid. Ilang beses niyang sinubukang ipaliwanag iyon sa sarili. Maaaring hindi lamang sanay ang mga halaman sa kanyang lupa. Maaaring nagkataon lamang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi iyon pangkaraniwan. Ang bilis ng pagkamatay ng mga halaman ay tila may kakaibang dahilan. Kinagabihan, habang ang baryo ay unti-unting nilalamon ng katahimikan, nakahiga si Mang Dario sa kanyang silid, ngunit hindi siya makatulog. Sa labas ng kanyang bahay, maririnig ang mahihinang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa bintana at naglalagay ng maputlang anino sa sahig ng kanyang silid. Pumikit siya, pilit na hinahanap ang antok. Ngunit maya-maya ay may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahina, ngunit malinaw na kalabog mula sa labas ng bahay. Bigla siyang napadilat. Tahimik siyang nakinig. Muli niyang narinig ang tunog. Para itong mabibigat na hakbang sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang kanyang bakuran at ang landas patungo sa kanyang taniman. Sa unang tingin ay tila walang tao sa paligid. Ngunit nang mas pagtuunan niya ng pansin ang gilid ng bakuran, napansin niya ang isang matangkad na anyo sa pagitan ng mga puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nilalang ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Ang katawan nito ay tila kahawig ng tao, ngunit ang ulo ay parang kabayo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makagalaw. Nakatayo lamang siya sa harap ng bintana habang nakatitig sa nilalang. Ang tikbalang. Sa mga kwento ng matatanda, ang tikbalang ay isang nilalang ng kagubatan na kayang magpakita sa mga taong gumagawa ng masama sa kalikasan. Ngunit hindi niya akalaing makikita niya ito sa sarili niyang mga mata. Saglit lamang tumingin ang nilalang sa direksyon ng kanyang bahay. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras sa anino ng mga puno at nawala. Hindi gumalaw si Mang Dario sa loob ng ilang sandali. Pakiramdam niya ay parang nanigas ang kanyang katawan. Ano iyon? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung totoo ang kanyang nakita o bunga lamang ng kanyang pagod at pag-aalala. Ngunit nang sumilip siya muli sa labas, wala na ang nilalang. Muling naging tahimik ang kanyang bakuran. Kinabukasan, maagang pumunta si Mang Dario sa kanyang bukid upang tingnan ang kanyang mga tanim. Ngunit pagdating niya roon, muli siyang nagulat. Ang ilan sa kanyang mga pananim ay tila nasira sa magdamag. Ang ibang halaman ay nakatagilid. Ang iba naman ay tila natapakan ng mabibigat na paa. Hindi niya maintindihan kung paano iyon nangyari. Walang bakas ng tao. Walang bakas ng hayop. Ngunit malinaw na may dumaan sa kanyang bukid. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanyang taniman, naalala niya ang nilalang na nakita niya sa gabi. Ang tikbalang, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Hindi niya nais maniwala sa mga alamat, ngunit ang mga pangyayaring iyon ay tila may kaugnayan sa kanyang ginawa. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, tahimik na nag-aalaga sina Lina at Tomas sa kanilang taniman. Patuloy na lumalago ang kanilang mga halaman. Ang mga bunga ay dumarami araw-araw at ang kanilang maliit na lupa ay tila patuloy na nagbibigay ng biyaya. "Ate," sabi ni Tomas,
Habang nag-aani ng mga gulay, parang mas dumami pa yung tanim natin. Ngumiti si Lina. Oo nga. Sa kabila ng pagkawala ng ilang halaman, ang kanilang taniman ay tila lalo pang naging masagana. Para bang pinapalitan ng lupa ang anumang nawala. Hindi nila alam na ang tikbalang ay patuloy na nagbabantay mula sa kagubatan. Mula sa pagitan ng matatandang puno, pinagmamasdan nito ang baryo. Alam nitong ang mga pangyayari ay hindi pa tapos. Ang kasakiman ni Mang Dario ay nagsimula ng isang serye ng pangyayaring hindi niya inaasahan. At kung hindi siya matututo sa kanyang pagkakamali, maaaring lumala pa ang kanyang kalagayan. Samantala, sa puso ng kagubatan, may mga lihim na matagal nang nagbabantay sa balanse ng kalikasan. At kapag ang balanse na iyon ay sinubukang sirain ng tao, ang kagubatan mismo ang kumikilos upang ituwid ang mali. Ang kwento ng magkapatid at ng tikbalang ay papalapit sa mas malaking pagsubok. Isang pagsubok na maaaring magbago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati sa buong baryo. Hindi nagtagal ay napansin ng mga taga-baryo ang kakaibang nangyayari sa bukid ni Mang Dario. Sa loob lamang ng ilang araw, ang dating maayos at malawak na taniman ng lalaki ay tila unti-unting nasisira. Ang ibang halaman ay nalalanta ng walang malinaw na dahilan at ang iba naman ay parang tinatapakan ng mabibigat na paa sa gabi. Isang umaga, habang nagtitipon ang ilang magsasaka sa maliit na tindahan sa gitna ng baryo, naging paksa ng kanilang usapan ang nangyayari. Napansin niyo ba ang bukid ni Mang Dario? Tanong ng isang matandang magsasaka na si Mang Celso. Oo, sagot ng isa pa. Kahapon dumaan ako doon. Maraming tanim ang nasira. Napailing si Mang Celso. Hindi iyon normal. Lumapit ang isa pang lalaki. May narinig pa akong sabi-sabi. Bulong nito. Ano iyon? May nakakita raw ng tikbalang sa gilid ng bukid niya noong gabi. Sandaling tumahimik ang grupo. Ang pangalan ng tikbalang ay hindi basta-bastang binabanggit sa baryo. Para sa kanila, ang mga nilalang na iyon ay bahagi ng kagubatan. Mga bantay ng mga lihim na hindi dapat ginagambala ng tao. Sigurado ka ba? Tanong ng isa. Hindi ko alam kung totoo. Sagot ng lalaki. Pero may nagsabi na may nakita raw na matangkad na nilalang na parang kabayo ang ulo. Napakamot sa ulo si Mang Celso. Kung totoo iyon, may dahilan kung bakit nagpapakita ang tikbalang. Anong dahilan? Karaniwan, nagpapakita lang sila kapag may taong gumagawa ng mali sa kagubatan. Tahimik na nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi nila direktang sinabi ang kanilang iniisip, ngunit sa kanilang mga isip ay may isang pangalan na agad na lumitaw, Mang Dario. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, abala sina Lina at Tomas sa pag-aani ng kanilang mga gulay. Ang maliit nilang taniman ay lalo pang naging masagana sa mga nagdaang araw. Ang mga bunga ay malalaki at sariwa at nagagawa na nilang magbenta ng mas marami sa palengke. Ate, sabi ni Tomas, habang naglalagay ng mga gulay sa isang basket. Parang mas dumadami pa yung ani natin. Ngumiti si Lina. At tila ganoon nga. Ngunit napansin niya rin ang kakaibang bagay. Sa tuwing inaalagaan nila ang mga halaman, tila mas mabilis itong lumalago. Parang may hindi nakikitang puwersa na tumutulong sa kanilang lupa. Habang nag-uusap sila,
may narinig silang mga yabag mula sa landas, papunta sa kanilang kubo. Paglingon nila, nakita nila ang ilang taga-baryo na papalapit. Sa unahan ay si Mang Celso. "Magandang umaga," bati ng matanda. "Magandang umaga po," sagot ni Lina. Lumapit ang mga tao sa kanilang taniman at pinagmasdan ang mga halaman. Hindi nila maitago ang kanilang paghanga. "Napakaganda ng inyong ani," sabi ng isa sa kanila. "Salamat," sagot ni Lina ng magalang. Ngunit napansin niya na ang mga tao ay tila may nais itanong. "Lina," sabi ni Mang Celso, "may nais sana kaming malaman." "Ano po iyon?" Sandaling nag-alangan ang matanda bago nagsalita. "May naririnig kasi kaming mga kwento." "Anong kwento po?" "May nagsasabing may tikbalang daw na nakikita sa paligid ng baryo." Napatingin si Lina kay Tomas. Tahimik lamang ang bata. "May alam ba kayo tungkol dito?" tanong ni Mang Celso. Hindi agad sumagot si Lina. Hindi niya nais magsinungaling, ngunit hindi rin niya alam kung dapat bang sabihin ang totoo. Ang tikbalang ay nagpakita sa kanila at tumulong sa kanilang buhay. Ngunit kung malalaman ito ng lahat, maaaring magdulot iyon ng kaguluhan. Sa huli ay mahinahon siyang sumagot. "Wala po kaming alam tungkol doon." Pinagmasda siya ni Mang Celso ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumango ito. "Mabuti kung ganoon." Bago umalis ang mga tao, muli nilang tiningnan ang taniman ng magkapatid. Sa kanilang mga mata ay may paghanga, ngunit may bahagya ring pagtataka. Habang papalayo sila, napansin ni Tomas na tahimik si Lina. "Ate," bulong niya, "sa tingin mo ba dapat nating sabihin sa kanila ang tungkol sa tikbalang?" Umiling si Lina. "Hindi pa." "Bakit?" Hindi lahat ng tao ay maiintindihan ang mga bagay na iyon. Tahimik na tumango si Tomas. Samantala, sa loob ng kagubatan, may isang nilalang na nakatayo sa pagitan ng matatandang puno. Ang tikbalang. Tahimik nitong pinagmamasdan ang baryo mula sa malayo. Alam nitong kumakalat na ang mga kwento tungkol sa presensya nito. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa ngayon. Ang tunay na alalahanin nito ay ang puso ng isang tao na puno pa rin ng kasakiman. Si Mang Dario. Sa kabila ng mga nangyari sa kanyang bukid, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng magkapatid. At sa kanyang isip ay nabubuo na ang isa pang plano. Isang plano na maaaring magdala ng mas malaking panganib sa dalawang batang ulila. Ang katahimikan ng baryo ay unti-unting napapalitan ng mga bulong-bulungan. At sa likod ng lahat ng ito, ang kapalaran ng magkapatid at ng tikbalang ay papalapit sa isang pagsubok na magpapakita kung sino ang tunay na may malinis na puso. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayaring naranasan ni Mang Dario sa kanyang bukid, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagnanais na malaman ang lihim ng taniman ng magkapatid. Sa halip na matakot, lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanais na makuha ang pinaniniwalaan niyang dahilan ng kanilang kasaganaan. Isang gabi, nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ang madilim na landas papunta sa kagubatan. Tahimik ang paligid, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kung totoo ngang may kinalaman ang tikbalang sa taniman ng magkapatid, nangangahulugan lamang iyon ng isang bagay. May lihim na nakatago sa kagubatan. At kung mahahanap niya ang lihim na iyon, maaaring mapasa kanya ang kapangyarihan na nagbigay ng kasaganaan sa lupa ni Lina at Tomas.
Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kanyang muka ay mababakas ang isang desisyong matagal nang nabubuo sa kanyang isip. Kung hindi niya makukuha ang lihim mula sa magkapatid, siya mismo ang pupunta sa kagubatan upang hanapin ito. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay naghanda na siya ng ilang kagamitan. May dala siyang isang maliit na pala, isang sako at isang lampara. Ang kanyang balak ay simple. Susundan niya ang landas na madalas tahakin ng magkapatid papunta sa kagubatan. Kung may lihim nga roon, makikita niya iyon. Habang naglalakad siya patungo sa gilid ng baryo, may ilang taong nakakita sa kanya. "Maaga kang pupunta sa kagubatan, Mang Dario?" tanong ng isang magsasaka. "Oo," sagot niya. "May hahanapin lang ako roon." Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Ang kagubatan ay hindi lugar na basta-basta pinapasok ng mga taga-baryo. Marami ang naniniwala na may mga nilalang doon na hindi dapat gambalain. Ngunit si Mang Dario ay hindi naniniwala sa mga ganoong babala. Para sa kanya, ang kagubatan ay isa lamang lugar na maaaring pagkunan ng yaman. Hindi nagtagal ay narating niya ang gilid ng makapal na gubat. Ang matataas na puno ay tila nagtatabing sa liwanag ng araw. Ang hangin ay mas malamig at mas tahimik kaysa sa baryo. Huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Sa unang pagkakataon ay may bahagyang pag-aalinlangan na sumilip sa kanyang isip. Ngunit agad niya itong itinaboy. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lampara at pumasok sa kagubatan. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang tila nagiging mas tahimik ang paligid. Ang mga ibon na kanina ay maririnig ay biglang nawala. Ang hangin ay tila mas mabigat. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas ang ilang sandali, napansin niya ang isang makitid na landas na tila madalas daanan. Sinundan niya iyon. Hindi niya alam na iyon mismo ang landas na minsang tinahak ni Lina at Tomas kasama ang tikbalang. Habang naglalakad siya, may kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya mula sa pagitan ng mga puno. Ilang beses siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang tao. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid, ang tikbalang. Mula sa likod ng isang matandang puno ng balete, nakatingin ito kay Mang Dario. Alam nito ang balak ng lalaki at alam din nito na ang kagubatan ay hindi basta-basta nagpapakita ng mga lihim nito sa mga taong may masamang hangarin. Patuloy na naglakad si Mang Dario hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bukas na bahagi ng kagubatan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakatandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa na parang mga ahas na matagal nang natutulog. Sa ilalim ng puno ay may isang maliit na bukal. Malinaw ang tubig nito at tila kumikislap kahit sa mahinang liwanag ng araw. Huminto si Mang Dario. Napakunot ang kanyang noo. "Isang bukal!" bulong niya. Lumapit siya at lumuhod sa tabi ng tubig. Habang tinitingnan niya ang malinaw na bukal, may napansin siyang kakaibang bagay. Sa gilid ng mga ugat ng balete ay may maliit na bahagi ng lupa na tila minsang hinukay. Ang mismong lugar kung saan kinuha ng tikbalang ang mga buto na ibinigay sa magkapatid. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dario. "Dito nang galing ang lihim," sabi niya sa sarili. Agad niyang kinuha ang pala at nagsimulang maghukay sa lupa. Hindi niya alam na habang ginagawa niya iyon, ang hangin sa paligid ay unti-unting nagbabago. Ang mga dahon ng mga puno
ay nagsimulang kumaluskos. Ang tubig ng bukal ay bahagyang kumilos. At sa likod niya, sa pagitan ng mga anino ng kagubatan, may isang matangkad na nilalang na dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ang tikbalang. Tahimik itong nakatayo habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Mang Dario. Hindi pa ito nagsasalita. Ngunit ang presensya nito ay sapat upang baguhin ang katahimikan ng kagubatan. Samantala, sa baryo, walang kamalay-malay sina Lina at Tomas na may isang taong pumunta sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang biyaya. At kung magpapatuloy si Mang Dario sa kanyang ginagawa, maaaring magising ang mga lihim ng kagubatan na matagal nang pinoprotektahan ng tikbalang. Ang sandaling iyon ang magiging simula ng isang pangyayaring hindi na maaaring balikan. Ang kasakiman ng tao at ang kapangyarihan ng kagubatan ay malapit nang magtagpo. Sa gitna ng katahimikan ng malalim na kagubatan, patuloy na naghuhukay si Mang Dario sa ilalim ng matandang puno ng balete. Ang lupa ay basa at malamig dahil sa tubig mula sa bukal na nasa tabi lamang niya. Hindi niya napapansin na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay tila bumibigat. Ang mga dahon ng matataas na puno ay nagsimulang kumaluskos kahit halos wala namang malakas na ihip ng hangin. Ngunit si Mang Dario ay abala sa kanyang ginagawa. Mas lalo niyang binilisan ang paghuhukay. Sigurado akong dito nang galing ang mga buto, bulong niya sa sarili. Sa kanyang isip ay iisa lamang ang layunin. Kung makakakuha siya ng mga buto mula sa lupaing iyon, maaari niyang ulitin ang kasaganaan na naranasan ng magkapatid. Habang patuloy siyang naghuhukay, bigla niyang narinig ang isang mabigat na yabag sa likod niya. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kagubatan. Dahan-dahan siyang huminto. Napahigpit ang hawak niya sa pala. Muli niyang narinig ang yabag. Mabagal ngunit mabigat. Parang hakbang ng isang nilalang na napakalaki. Unti-unti siyang tumayo at lumingon sa likuran. At doon niya nakita ang nilalang. Nakatayo sa pagitan ng mga anino ng mga puno ang tikbalang. Matangkad ito, halos doble sa taas ng karaniwang tao. Ang katawan nito ay kahawig ng tao, ngunit ang ulo ay malinaw na parang sa kabayo. Ang mga mata nito ay tahimik, ngunit puno ng kakaibang kapangyarihan. Nanlaki ang mata ni Mang Dario. "Ikaw," bulong niya. Hindi gumalaw ang tikbalang. Pinagmamasdan lamang nito ang lalaki. Ang presensya nito ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa buong kagubatan. Ang mga tunog ng ibon at kuliglig ay tila biglang nawala. Tanging ang mahinang agos ng bukal ang maririnig. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong ng tikbalang. Malalim ang boses nito, ngunit hindi ito galit. Sa halip ay may bigat na parang nagmumula sa matagal na karanasan. Hindi agad nakasagot si Mang Dario. Naramdaman niya ang kakaibang takot na matagal na niyang hindi nararanasan. Ngunit pinilit niyang manatiling matapang. "Naghahanap lang ako," sagot niya. "Ano ang hinahanap mo?" Sandaling nag-alangan si Mang Dario bago sumagot. Ang lihim ng lupaing ito. Tahimik na tumingin ang tikbalang sa hinukay na bahagi ng lupa. Pagkatapos ay muli itong tumingin sa lalaki. Ang kagubatan ay may mga lihim na hindi para sa lahat. Napakunot ang noo ni Mang Dario. "Bakit sila?" tanong niya. "Bakit ang dalawang batang iyon ang binigyan mo ng biyaya?" Sandaling at tumahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tila matagal nang nakatago sa hangin ng kagubatan.
Dahil hindi sila humingi, napatingin si Mang Dario. Hindi sila naghangad ng yaman. Hindi sila nanakit ng kapwa upang mabuhay. Tinanggap nila ang kahirapan ng may kabutihan. Tahimik ang lalaki. Ang biyaya ng kagubatan, patuloy ng tikbalang, ay ibinibigay sa mga pusong marunong magpasalamat. Humigpit ang hawak ni Mang Dario sa kanyang pala. At ako? Tanong niya. Matagal siyang nagtrabaho sa kanyang bukid. Matagal niyang pinaghirapan ang kanyang lupa. Bakit hindi siya nabiyayaan ng ganoon? Tahimik na tumingin sa kanya ang tikbalang. Ang iyong puso ay puno ng pagnanais na kunin ang hindi sa iyo. Parang tinamaan ng matalim na salita si Mang Dario. Hindi siya agad nakasagot. Sa unang pagkakataon, naalala niya ang lahat ng ginawa niya. Ang pagnanakaw ng mga halaman, ang pagpasok sa kagubatan upang kunin ang mga lihim na hindi niya nauunawaan. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ano ang mangyayari sa akin? Tanong niya sa mahinang boses. Tahimik na tumingin ang tikbalang sa paligid ng kagubatan. Ang hangin ay muling gumalaw sa pagitan ng mga dahon. Ang kagubatan ay hindi naghihiganti, sabi nito. Ngunit itinuturo nito ang mga aral na kailangang matutunan. Ibinaba ni Mang Dario ang kanyang pala. Sa sandaling iyon ay tila nawala ang lahat ng kanyang lakas. Ako ay nagkamali, sabi niya. Tahimik ang tikbalang. Ang mga mata nito ay tila nag-aaral sa katapatan ng lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. Kung nais mong itama ang iyong pagkakamali, may isang paraan. Dahan-dahang tumingin si Mang Dario. Ano yon? Bumalik ka sa baryo, sabi ng tikbalang. Humingi ka ng tawad sa mga batang iyong sinubukang dayain at matutong magtrabaho ng walang kasakiman. Ang mga salita nito ay simple, ngunit mabigat. Tahimik na tumango si Mang Dario. Sa sandaling iyon, ay tila may malaking bagay na nawala sa kanyang puso. Ang matagal niyang pagnanais na makuha ang kayamanan ng iba ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa bukal. Habang naglalakad siya palayo sa puno ng balete, hindi na siya lumingon. Samantala, nanatiling nakatayo ang tikbalang sa tabi ng bukal. Pinagmamasdan nito ang papalayong lalaki hanggang sa mawala ito sa pagitan ng mga puno. Sa malayo, sa baryo, tahimik na nagpapatuloy ang buhay ni Nalina at Tomas. Hindi pa nila alam na sa araw na iyon, may isang taong natutong baguhin ang kanyang puso dahil sa lihim ng kagubatan. At sa pagitan ng katahimikan ng mga puno, ang tikbalang ay patuloy na nagbabantay. Hindi bilang isang nilalang na kinatatakutan, kundi bilang isang tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng tao at ng hiwaga ng kalikasan. Ang kwento ng magkapatid ay hindi pa nagtatapos. Ngunit sa araw na iyon, isang mahalagang aral ang natutunan sa puso ng kagubatan. Ang tunay na biyaya ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kasakiman. Ito ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa kabutihan. Makalipas ang ilang araw, matapos ang nangyari sa kagubatan, nagbago ang kilos ni Mang Dario sa baryo. Ang dating lalaking kilala sa pagiging mapagsamantala ay naging tahimik at tila malalim ang iniisip sa bawat araw na lumilipas. Ang mga tao sa baryo ay napansin ang pagbabago. Hindi na siya madalas marinig na nagrereklamo o nakikipagtalo sa kapwa magsasaka. Sa halip, mas madalas siyang makitang nagtatrabaho
ng tahimik sa kanyang bukid. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang umaga, habang abala sina Lina at Tomas sa pag-aalaga ng kanilang taniman, may narinig silang mga yabag mula sa landas, papunta sa kanilang kubo. Paglingon nila, nakita nila si Mang Dario na papalapit. Napahinto si Tomas. "Ate, si Mang Dario." Tahimik na pinagmasdan ni Lina ang papalapit na lalaki. Sa kanyang mukha ay may halong pag-iingat, ngunit nanatili siyang magalang. "Magandang umaga po," sabi niya. Huminto si Mang Dario sa harap nila. Hindi agad siya nagsalita. Tumingin siya sa kanilang taniman. Ang mga halamang luntian at puno ng bunga na tila patuloy na nagbibigay ng biyaya sa magkapatid. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lina. "May sasabihin ako sa inyo." Tahimik na nakinig ang magkapatid. Huminga ng malalim si Mang Dario bago nagsalita. "Ako ang kumuha ng ilan sa inyong mga tanim noong isang gabi." Nanlaki ang mata ni Tomas. Si Lina naman ay tahimik lamang. "Ginawa ko yun dahil sa inggit," patuloy ng lalaki. "Nais kong malaman kung paano ninyo nagawa ang ganitong kasaganang ani." Ibinaba niya ang kanyang tingin. "Ngunit nagkamali ako." Tahimik ang paligid. Ang hangin ay marahang dumaan sa mga dahon ng mga halaman. "Ako ay humihingi ng tawad sa inyong dalawa." Sandaling nagkatinginan sina Lina at Tomas. Hindi nila inaasahan ang mga salitang iyon. Para sa isang taong kilala sa baryo bilang matigas ang ulo at mayabang, ang paghingi ng tawad ay hindi madaling gawin. Lumapit si Lina ng kaunti. "Kung nagsisisi po kayo," sabi niya ng mahinahon, "pinapatawad namin kayo." Nagulat si Mang Dario. "Talaga?" Tumango si Lina. "Ang aming ama noon ay laging nagsasabi na ang galit ay hindi nagdudulot ng mabuti." Tahimik si Mang Dario. Sa sandaling iyon ay tila gumaan ang kanyang dibdib. "Salamat," sabi niya. Mula noon, nagsimula ang pagbabago sa buhay ng lalaki. Unti-unti niyang inayos ang kanyang bukid at natutong magtrabaho nang walang inggit sa kapwa. Minsan ay tinutulungan pa niya sina Lina at Tomas kapag may mabibigat silang gawain sa kanilang taniman. Samantala, patuloy na umunlad ang buhay ng magkapatid. Ang kanilang maliit na lupa ay patuloy na nagbibigay ng masaganang ani. Hindi sila naging mayaman sa ginto o kayamanan, ngunit hindi na sila muling nagutom. Sa paglipas ng panahon, naging kilala sila sa baryo bilang mga batang may mabuting puso at sipag sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang magandang kapalaran, hindi nila nakalimutan ang nilalang na tumulong sa kanila. Minsan, sa tuwing papunta sila sa gilid ng kagubatan upang mangolekta ng kahoy o tubig, napapatingin si Tomas sa pagitan ng mga puno. "Ate," bulong niya minsan, "sa tingin mo ba nandyan pa rin siya?" Ngumiti si Lina. "Siguro." Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang matandang puno ng balete na patuloy na nakatayo sa tabi ng malinaw na bukal. At sa pagitan ng mga anino ng mga puno, may isang nilalang na tahimik na nagbabantay. Ang tikbalang. Hindi na ito muling nagpakita sa magkapatid, ngunit alam nito na ang dalawang batang tinulungan nito ay patuloy na namumuhay ng may kabutihan at paggalang sa kalikasan. Para sa tikbalang sapat na iyon, sapagkat ang tunay na layunin ng biyaya ay hindi lamang ang magbigay ng kasaganaan. Ito ay ang magturo ng aral sa puso ng tao, na ang kabutihan, katapatan at pagpapakumbaba ay may gantimpala na hindi kayang pantayan ng anumang kayamanan.
At sa katahimikan ng kagubatan, ang hangin ay patuloy na nagdadala ng mga lihim na kwento. Mga kwento ng mga taong tinulungan ng hiwaga ng kalikasan. Mga kwento ng mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng mundo. At isa sa mga kwentong iyon ay ang kwento ng dalawang ulilang magkapatid na tinulungan ng isang mabuting tikbalang. Wakas.